Maligayang pagbisitang muli sa ating munting channel mga kamisteryo. Ang movie na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang madre na susubukin ang kanyang pananalig sa Diyos dahil sa isang babae naman na makakasama nito na kinain na ng makamundong gawain. Tinalaga ang madre na baguhin nito ang babae sa gawain niyang hindi mapigilan ng tawag ng laman. Subalit ang pagdating na iyon ng babae ay tila siyang magbibigay lamang sa pananampalataya ng madre upang subukin rin ito ng makamundong gawain. Hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng madre sa ngalan ng kanyang sinumpaang tungkulin sa Diyos laban sa tunay niyang nararamdaman bilang tao? So without further ado, let's go to the video. Pinakilala si Monica ng kanyang stepmother kay Sister Emanuela dahil ito ang maghahatid sa kanya papunta sa kumbento nila. Tinalaga si Sister Ella na personal na tutulong kay Monica upang tulungan ito na baguhin ang kanyang sakit na hindi mapigil na gawaing makamundo. Sakay ng isang tren makakasama rin ni Sister Ella si Monica sa pansamantala nilang tutulugan. Ang dahilan na kung bakit pinadala raw sa kumbento si Monica ay dahil maging stepmother nito ay mayroong nangyayari sa kanila. Bago matulog naghubad ng lahat ng saplot si Monica na tila ba normal na lang sa kanya ang makitang walang saplot, subalit sinabihan niya rin si Sister Ella na bakit hindi rin daw ito maghubad bago matulog. Ang tanging tinanggal lang naman ni Sister Ella ay ang takip nito sa ulo dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Sa kalagitnaan ng gabi biglang tumabi naman si Monica sa higaan ni Sister Ella dahil natatakot raw ito sa kidlat at kulog. Subalit nagkwento na rin si Monica ng masamang karanasan niya raw sa mga lalaki dahil walang awa daw siyang pinagsamantalahan ng mga ito. Ngunit tila kasinungalingan lang lahat ng mga sinasabi ni Monica kay Sister Ella dahil makikita sa eksena na mukhang siya pa mismo ang umakit sa mga lalaki para siya ay pagsaluhan. Tiwalang-tiwala naman si Sister Ella kaya ginawa niya pa itong ipagdasal. Ngunit nang muling maalimpungatan si Sister Ella at mapapansin niya na wala sa higaan si Monica, agad itong lumabas para hanapin si Monica at sa hindi niya inaasahan na makikita nito si Monica na may kasamang lalaki at gumagawa ng kababalaghan. Sa mga makamundong nakitang iyon ni Sister Ella tila hindi moari sa kanyang sarili na kung ano ba talaga ang dapat niyang maramdaman, nang makarating sa kumbento ang dalawa at nang mapagtanto ni Monica na kung anong klaseng lugar ang kanyang napuntahan mabilis itong tumakbo para tumakas. Agad naman itong hinabol ni Sister Ella kaya nagkaroon ng kaunting kaguluhan ang dalawa. Dahil sa ayaw magpahinto ni Monica kaya ginawa ng mga madre na turukan ito ng pangpatulog. Matapos noon nang muling magising si Monica dito niya naman makikilala si Sister Anna at makakasama niya rin sa kwarto. Ngunit sa pagdating na iyon ni Monica sa buhay ni Anna ginawa niya agad ito ng kasalanan. Sa biglaang paghalik namang iyon ni Monica tila nagustuhan pa ito ng inosenteng si Anna. Sa gitna ng hapagkainan kasama ang mga bagong student para magmamadre dito nila makikilala si Monica. Inutusan si Monica na ito ang magbasa ng kanilang prayer bago sila kumain. Subalit ang ugaling hindi tama ni Monica ay pilit niya talagang sinusubok si Sister Ella. Sa unang pagkakataon dito makikita ang perpektong hubog ng katawan ni Sister Ella ngunit muli niya itong sinuot habang naliligo. Subalit narinig ni Sister Ella na tila kumukulog kaya naisip niyang puntahan si Monica dahil may trauma nga ito sa kulog. Agad itong pumunta sa kwarto ni Sister Anna kung saan naroon nga rin si Monica. Subalit sa hindi inaasahan muli na namang makikita ni Sister Ella na si Monica ay gumagawa na naman ng kababalaghan. Ang masakit pa doon ay ang inosenteng si Sister Anna na rin pala ang kasama ni Monica na gumagawa ng kamunduhang gawain. Nang minsang nagtipon ang mga madre malapit sa ilog nagsabi ang dalawa kay Sister Ella na may pupuntahan lang daw sila. Hindi naman pumayag si Sister Ella na magsama ang dalawa nang umalis dahil alam niya na ang mga balak gawin ng dalawa. Kaya naunang umalis si Monica upang tumungo sa cottage. Subalit ang hindi alam ni Monica na sa lugar na kanyang pinuntahan ay may biglang lalaki ang bibihag sa kanya. Malalaman doon na ang lalaking nagtatago ay isa palang wanted na kriminal. Ngunit ang hindi angkop na ginagawa ng kriminal kay Monica ay tila nagugustuhan niya pa ito at umalis ito sa lugar ng pinagtataguan ng kriminal na para bang walang nangyari. Kinagabihan pa sikretong lumabas ng kumbento si Monica upang balikan ang wanted na lalaki. Ang biglaang pagdating na iyon ng wanted na lalaki ay tila naging biyaya pa ito para kay Monica. Kahit anong ipagawa sa kanya ng lalaki ay malugod niya rin itong sinusunod gaya na lamang na magbombahan sila ng magdamag. Kaya ng umaga na makabalik si Monica at itong si Sister Anna ay labis na rin ang pag-aalala sa kanya dahil tuluyan na itong nangumaling. Sa pagtagal ng pamamalagi ni Monica sa kumbento tuluyan niya nang namanipula si Sister Anna at isang plano ang pinag-utos niya dito tungkol naman kay Sister Ella.
Tumungo si Ana sa kwarto ni Sister Ella at agad na sinabi na si Monica raw ay may kasamang wanted na lalaki, dahil doon nagmamadaling tumungo sa lugar si Sister Ella kung saan naroon si Monica, subalit isang makamundong gawain na naman ang masasaksihan ni Sister Ella na ginagawa ni Monica kasama ang lalaki. Subalit ang ginagawang iyon ni Monica ay tila pumasok sa imahinasyon ni Sister Ella na siya ang gumagawa noon, nahinto na lang iyon sa pagsigaw ni Sister Ella dahil pilit nitong nilabanan ang kanyang sarili. Kasabay noon narinig na rin siya ng dalawa at bakas sa mukha ni Monica na tagumpay ang kanyang plano na mapapunta doon si Sister Ella, subalit binalaan si Sister Ella ng wanted na lalaki na huwag daw itong magsumbong kung ayaw nitong magkaroon ng kaguluhan sa kumbento. Sa mga ginagawa naman ni Monica na pagsubok kay Sister Ella tila unti-unti na ring pinapasok ng kamunduhan ang banal na kaisipan ni Sister Ella, maging si Sister Ana ay nalason na rin sa mga ginagawa sa kanya ni Monica. Ngunit ang pananalig ni Sister Ella ay pilit nitong nilalabanan dahil siya na lamang ang mas nakakaintindi sa sitwasyon ni Sister Ana. Ngunit ang malalim na pananalig sa Diyos ni Sister Ella ay unti-unti nang nawawala dahil ang damit na binigay sa kanya ni Monica ay tila nagustuhan na rin nito kahit bawal suotin, hanggang sa dumating na rin sa punto na ang isang malaking kasalanan ay magagawa na rin ni Sister Ella. Nagsabi kasi ang wanted na lalaki na gusto niya raw makuha ang pagkaberhen ni Ana. Subalit hindi pumayag si Sister Ella na gawin ang nais na iyon ng lalaki sa inosenteng si Ana, kaya naisip ni Sister Ella na siya na lamang ang magpapagalaw sa wanted na lalaki basta maprotektahan niya lang si Ana, at sa mga pagkakataon na iyon ay tuluyan nang ang magagawa ni Sister Ella ang ibigay ang kanyang sarili sa lalaki kasabay ng paglabag nito sa sinumpaan niyang tungkulin sa Diyos. Ma le ha dato di volta il cervello! Mi lasci! Ora ti faccio vedere io se sono impazzita.